Enrico, Sir, present. Kurt, si Kurt. Althea, wala din. Jelly, wala din. Hannah, wala din. Pati wala na to. Angela, wala rin. Trisha, Present po. Francesca, wala. Alexa, Present, sir. Cristel, Present po. Jaylene, wala. Ellie, wala. Camille, Present po. Catherine, Present po. wala na mga pala si Kating. So, tama nang pwedeng kanyang tawagin na Kat. Jocelyn, wala rin. Leila, Present po. open ang cams, open ang camera. Open ang camera. Wala na mag-open ng camera. Pwede na kayong lumabas kung hindi kayo mag-open ng camera. Ano, walang camera? Ano, wala? Sige, bahala kayo. Gusto yung ano nyo? Yung survey. Sino tapos na sa survey? Sa inyo, Camille.
Okay na po, sir. Natali na po. Tapos na? Opo, natali na po namin. Bali, 900 respondents po. Then, 3 po yung invalid. 3 lang yung invalid? Opo. Okay. Sino pa? Leila, yung sa inyo? Sir, yung sa amin po, inaantay na lang po namin yung kay Lian po. Tapos na po yung ibang Tapos 11 lang po yung invalid. 11 lang yun yung invalid. Tapos na. Apa. Kay Lian na lang po yung wala. Ilan ba? Inaantay po namin yung, Ilan pa yung sa kanya? nakabigay na po siya ng tally nung nakaraan 35. Inaantay pa po namin yung the rest. Sabi niya po ngayon niya po isi-send. 35 lang? Hindi, meron pa po siyang hawak. Yun po yung final. Bale, naka 940 na po kasi kami. Yung kay Lian na lang po talaga yung kulang. Bali 1,015 sa inyo, di ba? Tama ang response. Apa. Okay. Sa inyo, Trisha? Bali, may total na po yung kay Enrico and Kurt na lang po yung hinihintay. Pero nakatotal na po yung sa amin. Yun na lang po kay Enrico. Ano yun? Tapos na? Po, itatali na lang po nila. Wala pa pong result dun sa kanila, pero tapos na po yung survey. 330. Okay. Bali, okay, the next couple of meetings, i-ano nyo na, i-ready nyo na yung mga Zoom at saka yung mga internet nyo. Possible, ay hindi possible. We're going to always have to be on a Zoom meeting. Ano na yan what you call this? Naka-memo na yata sa inyo yan or na-announce na yan. Not every Friday since we're going to have a 4-day school classes or because of the situation or oil crisis. Every Friday will be a synchronous. So I expect everyone to be still in my class and be ready for your cameras. Alam ng mga iba niyong mga kasama that in my class, because of also as an online etiquette na dapat naka-online or naka-open camera kayo. You can use your laptop if may camera. If wala naman, huwag kayong gumamit ng laptop. Kung may laptop kayong gamit, dalawa gamitin nyo. Kung gusto nyo. Laptop and yung cellphone. And alam nyo naman yan. Lalong-lalo na sa mga under me. Well, anyway. Now, doon sa mga invalid, doon sa mga you tally all the itali nyo rin, sama nyo din doon sa mga tag dito, doon sa what do you call this? Doon sa itatali nyo is kung ilan yung surveys na sinend nyo. Lalo sa mga sa mga online, kung ilan yung sinend nyo. Sample, we send 200 per student or i-describe nyo lang kung or i-summarize nyo
na kung na kung ilan yung ano, ilan yung sinend yung online online survey. Tapos ilan yung bumalik, tapos ilan yung invalid. Kailangan ilagay niyo yun din sa MR niyo about let's say kung 1,050, 1,050 tapos i-describe niyo lang kung ilan yung ano, yung sinend niyo. Ilan yung bumalik. Let's say for a total of 1,400 surveys were sent, ilan yung bumalik, ilan yung invalid, ilan yung good data. Maliwanag? Kasama yan doon sa ano yun. Kasama kasama yun doon sa inano natin. Kasama yun dun sa MR natin. Datas din kasi yun. So out of 1,400 example, para malaman kung ilan yung sinit. Naintindihan? Naintindihan? Any questions? Yes po. Kailangan natin kasing malaman yun para ah para dun sa ano lang, para noted lang kung ilan yung ano nyo, kung ilan yung nakuha nyo. And kung gaya ng sinabi ko, pwede naman sabihin na lumampas kayo doon sa ano nyo, sa total na population na sinabi ko sa inyo, yung minimum. Kunyari, 'di ba sinabi ko sa inyo 900. Let's say sabi ko 900, pwede kayo 950 kung ilan talaga yung bumalik para meron kayong mga ano. Yun lang. Anyway, tapos so yan, natali niyo na yung results niyo. Natalo niyo na yung results niyo. So, I expect a conclusion about doon sa ano niyo, sa mga questions niyo. And then, tapos, we have lessons today kasi. Nagigets niyo na yung last time kasi 'di ba napag-usapan na natin yung about doon sa conclusion. Tama ba? Yep. Oo. Yan. Oo, naano na pala natin yan. So yung conclusion nyo based on doon sa mga datas na inano nyo, make sure that iayon nyo yun doon sa problem natin. Yung problem natin, what is our problem nga? Ano yung problem natin? Ano yung problem natin, Leila? How to increase And then plus yung mga barangays na pinag-surveyan nyo.
Now, after your conclusion, after your conclusion, ay after your conclusion, bunta. Nakikita yung ano ko, screen ko. Thumbs up nga dyan. Nakikita, thumbs up nga dyan sa nagugulo yung ano ko eh. Thumbs up, nakikita yung screen ko. Okay, sige, thank you, Leila. Ayan. So, ba yan? So, marketing and sales strategy. Yan ko lang kayo ng kasi after you have concluded, madali lang naman mag-conclude doon sa results na sa results na nakuha niyo sa marketing research. Yung ano natin, yung conclusion gaya ng sinabi ko sa inyo is i-conclude niyo lang kung ano yung lumabas, kung um, ano yung result ng inyong survey based on doon sa results ng survey nyo and i-sync nyo lang doon sa pinaka-problem natin, which is yung problem natin is how to increase sale of your product in certain barangays, which is sabi ko nga sa inyo, max barangays or municipalities or bayan or location within that at least five location. Now, if you can do your hypothesis or your conclusion in any way you can, basta ang lalabas yung dapat
yung results na nakuha nyo dun sa survey. Now, pagkatapos ng conclusion nyo, it's time to have a recommendation. Your recommendation for your marketing research is in a way of calendar of activities. Okay? Calendar of activities. Your recommendation, the recommendation part of your marketing research is the calendar of activities. It is like a campaign, a start of a campaign. Your plan is to recommend and have a campaign like what you did on your marketing management. Lahat na kayo, tama ba? Lahat na kayo umabot na meron na kayong marketing management, right? Tama? So ano bang ginawa niyo dun sa marketing management niyo, Kat? Inaral po namin yung mga different type of distributions and yung mga locations po, paano po mag-distribute ng mga product. Okay. So marketing management is usually, marketing management is the one kayo yung nagmamanage how to market your products. Okay? You manage the marketing of your business or your product. Marketing management or your market. Now, dito, Mark, ano ba to? Mark, labas-pasok ka. Now here, sa atin, as your recommendation, you will make your own campaign as on the result of your survey. Okay, as part of your conclusion. So I therefore conclude, for example, that blah 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 can help make to increase the sale of my product. Sample, that's a example of it. Now, recommendation is you make a campaign, calendar of activity, a campaign, recommendation, a campaign for your product, kung ano-ano yung mga gagawin nyo, in order for you to market your product. Nagigets? That is a form of a calendar of activity, a campaign period. Scheduled activities, scheduled marketing activities plus expenses for your marketing research so that malaman na din kung magkano yung gagastusin nyo for the campaign, for the activities of your marketing research. Now, you research about all of those expenses. Kailangan sa marketing campaign na yan, you have to include all the expenses. Let's say one of the example of it is, bigyan ko kayo na example dito. Alam ako ng example dito para may visual kayo nakikita.
Ay, nako. Anyway, may na. Sanang sana may mapakita ako. Pakita ako. Ay, ang computer ko. Kailang naglo-load lang. Eats. Teka lang. Emergency! Emergency! Be back at pag nagsabi na ako sa inyo na join. Wait lang. I'm having technical difficulties. Balik kayo pag sinabi ko ng join. Wait lang.